Okay, a blessed morning to each and every one of us. So, December 28 ng 2024. So, bawat araw isang napakagandang practice. Hindi naman siya yung tipong gagawin mong in a religious manner sapagkat it's more of a delight rather than an obligation. When we read the Word of God, when we read the words of the Lord Jesus Christ, no? So napaka-importante na alam natin yung motibo natin na hindi tayo parang nauobliga. We're not obligated, we're not obliged to do anything in the lens of religion, but in the lens of grace and delight. Okay, so right now, meron po tayong verse, isang reminder. Alam mo itong mga binibigay ko, alam niyo itong binibigay ko mga sa inyong mga verses, ito po ay reminder ng ating Christian life or Christian living. Hindi naman po mahabang mga videos ito. Mas maganda na yung maikli lang yung video, pero punong-puno siya ng sustansya sa ikalalago ng ating spiritual na buhay sa Panginoong Jesucristo. Okay. Sa salin ito ng NIV, no? Philippians chapter 4, verse 8. So we only have, again, one verse here. Okay? So, nakalagay dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, okay, think about such things. Think about such things. So, tingnan natin, ano ba yung mga binigay ng Biblia rito ni Pablo sa atin? Sabi niya, finally, brothers, whatever is true. Mahalaga yung true. So, kasi lately, nauuso yung mga fantasies, nauuso yung mga fantasya, yung mga nagpapantasy tayo na, halimbawa, may isang artista kang hinahangaan o singer na hinahangaan, pinapangarap mo na maging kaibigan mo siya, kumari, ganon-ganon. Pero nawawala ka na sa reality mo. Ayaw po ng Biblia yan. Okay? So, parang hindi ka na nabubuhay sa reality mo. Kaya nga sabi ng Biblia, whatever is true. Ang ibig po sabihin nito, embrace your reality. Yung bigote ko, tingnan nyo. No? Embrace your reality. Embrace the truth. Embrace your uniqueness. You don't have to compare. Teka, ganun ka pa ako. You don't really have to compare yourselves also sa ibang mga tao. Again, number one na binanggit niya rito, whatever is true. Ano pa? Whatever is noble. Ibig sabihin yan yung kagalang-galang, no? Ibig sabihin yung mga karespeto mga bagay. Whatever is yan, whatever is right. Dito sa buhay na ito, may mga bigote, may mga may mga bagay sa mundong ito na kailangan pagdesisyonan natin lagi saliente ng biyaya. Naniniwala ako, pag liyente ng biyaya ang ginamit natin, laging magandang resulta, laging tama. Kaya right. Okay. Whatever is pure, puro. Wala pong perfecto sa atin, pero meron tayong pureness within us because we accepted Jesus as Lord and Savior. We accepted the Lord Jesus as our very own personal Lord and Savior. Yun po maganda po rito. See? So, again, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, whatever is admirable. Ano ba yung nakaka-admire? Yung mga bagay na kahanga-hanga. Tulad nung Pasko, admirable siya pag maroon tayong magmano sa mga nakakatanda sa atin. Amen? So, alam natin na ito po ay kaugaliang medyo nawawala na po ngayon. Sa panahon ng social media, masyado na po tayong pako sa mga cellphones natin. Tulad nito, nagagawa tayo ng TikTok video, ganito po. Pero ako, gagamitin ko itong TikTok for the glory of Jesus. Okay? So, ganyan. Whatever is, Kodiko. Whatever is kodiko. Yan. Lovely, whatever is admirable. Ayun, excellent. Wala pong perfect, pero at least pwede kang mag-excel in every way sa kung ano yung ginagawa mo without comparing yourself to anyone. Gusto ng Panginoon, love yourself. Love your being unique. Unique kang ginawa niya. Yung image ni Lord sa'yo, na ginawa niyang ikaw ganyan, unique po yan. Need not to compare yourself to anyone.
Lalo na po ngayon, sabi ko, panahon ng social media, magbukas ka, mga artista sila, mga sikat sila, gano'n. Minsan ingat din po tayo dyan, no? Mas maganda tignan natin yung lente. Ay, anak ako ng Diyos. I belong to Christ. I belong to Jesus. Ligtas ako. Yun lang po pinakamasayang dahilan na para maging maligaya tayo. We are saved. Ligtas tayo. Amen? So yun po gusto ko sabihin po sa ating lahat na yun. Tapos, sabi niya rito, praiseworthy yun. Pinapraise ka. Yung, ano ba yung praiseworthy? Ito yung mga kahanga-hanga. Yung mga mararangal na gawa. Okay? Hindi ko sinasabing gagawa ka ng marangal para maligtas ka. No. Dahil nasa iyo na si Jesus, automatic built-in na sa'yo. Easy na lang gumawa ng mabuti. Nung nasa grace tayo. Hindi tayo naniniwala na nawawala ang salvation sapagkat ang salvation once and for all binigay na po sa atin yan. Naka-built-in na po sa atin yung spirit. Bagong espiritu na ipinagkaloob ng Panginoon po sa atin. Yata magbubunsod sa atin para makagawa tayo ng mabuti at mga kabutihan sa mga kapwa natin. So ayun, sabi niya rito, ito ang huling banggit niya. Sabi niya, think about such things. Kung may pinapaisip sa atin si Pablo, think about such things in a way na ikaw ay nakadwell sa truth, sa sitwasyon mo talaga, no? Yung kung ano yung truth mo, nandoon ka, hindi ka nabubuhay sa fantasy, parang nababaliw, nabubuwang ka na, no? Hindi po ganoon, hindi gusto ng Lord yon. Truth mo, embrace your truth. Mas maganda magpagamit ka sa Panginoon. Paano ba magpagamit sa Panginoon? Simple lang. Hindi sa pamamagitan ng religion, hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa kung ano-anong simbahan, hindi sa institutional churches, no? Kundi mag-share ka lang ng gospel. Pinadali na ng Panginoon ngayon. Meron tayo ngayon TikTok, may YouTube, may Facebook pa rin. Maski luma na yung Facebook, pwede pa rin dyan. Ako ginagawa ko lang po, nire-record ko dito sa YouTube. TikTok. Then ina-upload ko sa YouTube channel ko. Jasper John Richards po yung aking YouTube. May 5 subscriber. Salamat po. Naway madagdagan. Okay. So, ayun. Tapos, meron din po tayo dito sa Facebook at syempre sa TikTok. So, ayun po. Gamitin natin lahat ng ito para marami pa rin po malapit na po ang rapture. Napansin niyo po nung Pasko, parang hindi po Pasko. Parang may iba. It's not the same anymore. Because Jesus is coming. Magkaiba po yung rapture, second coming. Una, ira-rapture muna ni Jesus yung kanyang church. Tayo po yun. Tayo mga born-again Christians. Tayo mga naniniwala sa eternal security. Tayong mga grace believers. Tayo ang ira-rapture ni Jesus. Pagkatapos niyan, after 7 years na magkakagulo sa lupa, lalabas yung Antikristo rito, nasa langit po tayo. Binibigyan tayo ng reward ni Lord doon. Tapos babalik po si Jesus dito. Second coming po niya, kasama na po tayo. Yung po mga mangyayari. At pupuksain niya na yung Antikristo at yung bulaang propeta. Yan nakalagay po sa ano. And hikayat ko po kayong lahat ng mga nakakapanood nito na mag-aral po kayo ng eschatology. Begin with your eschatology, learning about eschatology kasi marami pong Kristyano ngayon nakapako lang sa kung paano mag-excel sa mundo, paano sumikat, hindi na po ako makukuha ng mga ganong preaching. Ayaw ko nakikinig sa ganon. Mas gusto ko na po yung nangangaral tayo ng end times dahil malapit na po talagang mangyari ang lahat. Anytime now, Jesus is coming for the church. Then after 7 years, Jesus will come again dito sa lupa with His church. So again, maraming pong salamat sa panonood. Paki-share naman po itong video. At dito po sa YouTube, mag-subscribe naman po kayo. Jasper John Richards, no? Subscribe naman kayo, please. Hindi naman po mamakaw. Pero dagdagan naman natin. Para marami-rami naman tayong, God bless.